This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Karapatan. Yan po ang ating tatalakayin sa gabing ito. At alam naman po natin na ang bawat karapatan ay dapat nating nauunawa ang maigi. Dahil kung walang karapatan, walang tungkulin. Napakahalaga po nitong konsepto ng karapatan, lalong-lalo na po sa batas. Bakit po? Ito po ay ang ukol na pagtugon sa mga lahat ng kinakailangan upang mabuhay tayo ng marangal. Mahirap ibigyan ng tumbas na kahulugan yung sa Ingles. Pero sa Ingles, mga kababayan, yung tinatawag na right, walang maliwanag na definisyon. Mismo sa Ingles na, kahit sa law school, hindi nila nabibigyan ng malinaw na kahulugan kung ano ibig sabihin ng right. Ngayon, sa episode na ito, susuriin po nating maigi upang manamnam ng ating mga kababayan, lalong-lalo na mga kabataan, kung ano ba itong karapatan na tinutukoy ng batas. Bakit po? Naku mga kababayan, sa maniwala kayo sa hindi, ito po ang sukatan ng tama o mali, ng mabuti at masama sa ating pamumuhay, sa ating lipunan. Bakit? Aba, kung hindi natutugunan ang mga pangangailangan upang mabuhay ng marangal ang mamamayan, palpak ang pamahalaan. Pero kung natutugunan, aba, ayos ang pamahalaan. Sa Ingles, yung right ay may kahulugan na it is the entitlement to the satisfaction of human rights, of human needs, and wants. Right. Ano yung right? Equals sa atin, karapatan. Sa dinami-dami ng mga pinag-uusapan ng ating mga pinuno sa pamahalaan, ng mga komentarista sa media, nakakalimutan kung ano ba talaga ang ibig sabihin nitong right o karapatan. Ito po ay isang entitlement. Ano ibig sabihin ng entitlement?
Ang pinakamalapit na naiisip natin dyan sa Pilipino ay kaukulang. Kaukulan. Ukol. Kaukulang ano? Satisfaction. Right is the entitlement to the satisfaction. Ano yun? Yung satisfaction sa Pilipino. Matugunan. Ang alin? Ito na yung mga natawag nating human dito needs and wants. Ito ang siyentipikong mga salita na akmang-akma doon sa konsepto ng kung ano ang ibig sabihin ng right. It is the entitlement to the satisfaction of human needs and wants. Sa Pilipino, karapatan ay ang kaukulang matugunan. Ang pantaong pangangailangan. Alam nyo, yung needs and wants, isa lang katumbas niyan sa Pilipino. Pangangailangan. Sa English, iba yung needs, iba yung wants. Yung needs, yung mga hindi maaaring wala ka dahil hindi ka mabubuhay kung wala yon. Tulad ng tubig, hangin, pagkain, yan, needs yan. Pero kung soft drinks, oxygen, ay wants lang yon. Kumbaga, luho lang yon. Pero dito, kung merong kaukulang matugunan, yung pangangailangan pantao, eh yun, karapatan yun. So, sa English, needs and wants, may kaibahan. Pero sa Pilipino, pangangailangan lang yun. Kahit na anong pangangailangan na pantao, karapatan yun. Yung pangangailangan na yun, para saan yun? Etong needs and wants, para saan yun? Upang mabuhay ng marangal ang mamamayan. Bakit? Aba, hindi naman pwedeng meron ka mga pangangailangan, pero ay, pagkain ka. Tuyo naman, araw-araw, hindi naman pwede yun. O asin na lang at saka mantika, ay hindi naman pwede yun. At saka bigas, hindi naman pwede yun. Kailangan marangal ang antas ng pamumuhay ng tao. At kung mapapansin nyo mga kababayan, yung definisyon natin ng right o karapatan, pantao yan. Pagtugon sa mga pantaong pangangailangan. Bakit? Paano yung pangangailangan ng aso? Pangangailangan ng hayop? Hindi karapatan yun. Iyon ay hindi maaaring maging karapatan dahil ang karapatan
sa ating tamang pangunawa sa batas ay palaging may kaakibat na tungkulin, duty. Ito yan. Kaya, tao lang ang maaaring magkaroon ng karapatan. Hindi pwedeng hayop may karapatan. Bakit? Wala namang tungkulin ng hayop eh. Yung halimbawa, police dog, may tungkulin magbantay. Hindi. Kahit na magbantay yan, hindi sa kanya yon, hindi tungkulin yun sa kanya. Kasanayan yun. Habit. Hindi siya pwedeng papanagutin pag hindi niya ginawa yung pagbabantay. Kaya nga, kung mapapansin nyo, ay kalokohan pala yung sinasabing human rights. Kalokohan. Dahil lahat ng rights, lahat ng karapatan, tumutukoy sa pantaong pangangailangan. Kaya yung mga nagsasabing, human rights, ibig sabihin yan, hindi naunawaan kung ano ibig sabihin ng karapatan, mga kababayan. Pag sinabing rights, pantao yan. Bakit? Merong kaakibat na tungkulin ang bawat karapatan. Hindi maaaring babanggit ka ng karapatan na walang kaakibat o kakambal na tungkulin. Yan ang tamang konsepto ng karapatan at tungkulin sa ilalim ng batas. Kaya liwanagin natin yan, yung tinatawag nilang human rights, redundancy po yan dito sa ating definisyon. Bakit? Walang karapatan, walang tungkulin na hindi tumutukoy sa tao. Tanong, ito bang mga pangangailangan? Ito bang mga tinutukoy natin na kaukulang pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan? Sino ba ang tutugon dyan? Siyempre, una, sarili natin. Kailangang tugunan natin ang sarili nating pangangailangan. Ngunit, sa mas mataas na antas, sa antas ng lipunan, ang pinakamaliit na lipunan ay pamilya, ang mag-anak. Kaya yung mag-anak, may tungkulin sila na tugunan yung kasama-sama nilang pangangailangan. At magmula sa pamilya, nandyan ang barangay, nandyan ang bayan, nandyan yung pambansang lipunan. Kaya makikita natin na sa pinakamataas, ang pinakamay obligasyon, may tungkulin na matugunan ang mga pangangailangang pantao sa saan mang bansa, saan mang lipunan, ay walang iba kundi ang pamahalaan. Ayan. Ano ba ang pinakauna nating pangangailangan, mga kababayan? Simulan mo na sa pagkain, sa tubig at sa hangin. Kailangan nating huminga, kailangan nating uminom, kailangan nating kumain. Ito ba mga ito natutugunan ng ating pamahalaan upang ang mga marami sa ating mga kababayan, ang higit na nakakarami sa ating mga kababayan, ay makapamamuhay ng marangal? Malungkot ang sagot natin dyan, mga kababayan. Wari ko, pag sinabi kong natutugunan, pakiramdam ko, sinungaling ako. Kaya, kailangan kong sabihin, hindi natutugunan. Lumulubha, kalunos-lunos, ang pagdami ng mga nagugutom, naghihirap sa bansang Pilipinas
sa kasalukuyan. At ang pamahalaan, bising-bising nagpapapogi. Bising-bising gumagawa ng mga talumpati na magandang pakinggan. Ngunit mahirap tanggapin kung ito man ay may katotohanan. Nangalang disbursement acceleration program. Huli na. Ayaw pa umamin. Second term pa. Balita ko mga kababayan, merong grupo, bagong grupo, pribadong grupo daw, nagsusulong na mabigyan ng 1 million, 2 million, o 8 million signature campaign para daw magkaroon ng second term si Pinoy. Sus Mariosep. Ito yung mga tinatawag na super sip-sip. Manda kayo. Pag naintindihan ng taong bayan na gusto nyong pahabain ang termino ng isang pamahalaan na hindi naman natutugunan ang kagyat na pangangailangan ng sambayanan upang mabuhay ng marangal, sama-sama kayong papapanagutin pagdating ng tamang panahon sa tamang proseso sa ilalim ng ating saligang batas. Walang iniwan nung panahon ni President Marcos. Hindi lang naman si President Marcos yun eh. Yung mga kakampi niya, yung mga sip-sip sa kanya, yun din na nagpahamak sa kanya. Nanagot ba sila? Hindi. Puro Marcos lang ang sinisisi. Ganon din kay Pangulong Erap. Oh, si Pangulong Erap bang may kasalanan lahat ng hindi. Meron siya mga sip-sip sa paligid niya. Pinapanagot ba yung mga yon? Nakulong ba yung mga yon? Hindi. Ganon din kay Mrs. Gloria Macapagal Arroyo. Pinapanagot si Mrs. Arroyo, pero yung mga sip-sip sa paligid niya, abay hanggang ngayon, namamayagpag. Sino ba yung mga yon? Ang tataas ng tungkulin nila sa pamahalaang ito ngayon. Magtataka ka nga, galit na galit si Pangulong Noynoy kay GMA, pero yung mga tao sa paligid niya, tao ni GMA. Ay, nako. Paano maniniwala ang taong bayan na magkakaroon ng tunay na pagbabago? Si Abad, Florencio Abad, Boots Abad, Secretary of Budget, tao ni Mrs. Macapagal Arroyo yan. Kaya kung sasabihin nila na merong criminal liability, merong constitutional accountability, yung Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, paano yung mga sumuporta sa kanya? Ayan, sila Secretary Purisima. Ewan ko kung ano relasyon yan dun sa PNP Chief Purisima. Na napakalinis daw. Na wala daw mansyon. Kahit may aerial photograph na nung bahay, hindi daw mansyon yon. Ordinary house lang daw yon. Sus Mariosep. Mga Purisima, 2 Purisima. Ilang abad meron sa gobyerno? Ilang Purisima? Sino ngayon? Yung mga kakampi ni Mrs. Arroyo noon. Ito, sinasabi natin kung talagang masama yung Mrs. Arroyo, kung talagang masama yung Pangulong Erap, kung talagang masama yung Pangulong Marcos, asa na yung kapanagutan ng mga yan? Meron ba? O, unang-una na lang. Itong ating Pangulo, anak ito nung dating senador, Ninoy Aquino, na binaril sa tarmac. Kaya nga nanalo yung misis si Tita Cory. O hindi ba naging presidente? 6 na taon. Etong anak, mag-6 na taon na rin. Ang tanong, nalutas na ba? Alam na ba ng taong bayan? Alam na ba kung sino yung mastermind
Oh, kung hindi alam, ay bakit hindi inaalam? Meron bang sikreto dyan? Ang pinupunto natin dyan ay ganito. Sabi nila, tuwid na daan. Sabi nila, tunay na pagbabago. Anong tunay na pagbabago? Eh dito pa lang sa mga usaping dapat ay nililiwanag sa taong bayan. Eh hindi, nilalambungan, ibinabaon sa limot. Asan yung kapanagutan? Kung talagang masama yung administrasyong Marcos, kung talagang masama yung administrasyong Estrada, yung administrasyong Arroyo, asan yung kapanagutan? Bakit yung mga taong nasangkot doon sa mga administrasyong iyon ay matataas ang tungkulin at matataas ang kinalalagyan sa kasalukuyan nating lipunan? Ibig sabihin, walang kapanagutan. Ibig sabihin, drawing yang tuwid na daan na yan. Hanggang ngayon, di natin alam, sino mastermind doon sa asesinasyon ni Ninoy Aquino. 2 presidente na eh. Asawa, tapos anak. So, walang sinasabi sa taong bayan. Kung ano-ano sinasabi sa taong bayan. Puro palamuti. Ganon din yung mga chuchuan nila. Yan sila Lacerda, sila Balte, sila San Nicoloma. Puro cheerleaders. Ang masama dyan sa ganyang pag-cheerleader, natatakpan yung katotohanan na dapat ay sinasabi nila sa taong bayan. Ang taong bayan, uhaw na uhaw, gutom na gutom sa katotohanan. Hindi dun sa paglilihis sa katotohanan. Ano ang katotohanan dyan sa PCOS machine? Bakit hanggang ngayon walang investigasyon dun sa Hello Garci? 1 million votes. Senador na yung anak ni Fernando Poe Jr. Meron bang sinimulang investigasyon? Wala rin. Oh, anong kapanugutan magkakaroon dito sa lipunan natin? Ano ang halaga ng pinag-uusapan natin sa batas na karapatan ng sambayanang Pilipino kung wala naman palang kapanagutan? Yung mga dapat ay managot sa taong bayan sa ilalim ng batas dahil nilabag nila ang ating batas. Walang kapanagutan. Kaya, kung sasabihin natin na, ang tanong, natutugunan ba yung mga karapatan ng taong bayan, ay malayong malayo. Eh yung mga nagwalang hiya sa taong bayan, wala namang kapanagutan eh. Kaya nga, nag-iisip si Juan de la Cruz, talaga bang masama si Marcos? Talaga bang masama si Pangulong Erap? Talaga bang may kasalanan si Mrs. Arroyo? Eh wala namang nakikitang kapanagutan. Lahat ng mga chuchuwariwap nila, matataas ang tungkulin ngayon. Eto, alam natin, etong kasalukuyang administrasyon, marami itong pananagutan sa tamang panahon, lalo na pag wala na sila sa pwesto. Huwag po kayong alis, magbabalik po tayo.